ato mga Biblia sa Romans chapter 8 verse 32. Romans chapter 8 verse 32. Romans 8 verse 32. Meaning isa lang ka verse ito ang upon kaya ron dili kaya labi mga edad-edaran na sige rin bata po. Bata po. Romans 8 verse 32. Kung natong alam sa mga edad-edaran na hindi na kayo maglisod sa pag-ukap sa pagbasa. Kitanawan ninyo sa mga verse akong i-recite. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Magaputan. Salamat kay Ginoo ni ining kabuntagon among itugyan nga nakanimo Dios kining maong duluhaton. Nagampo ako nga imo kining panalanginan ni Dios kining imong ulipon, ikaw maghahatag sa kalipon, sa puso, ikaw maghahatag sa kaalam, ikaw maghahatag sa imong gahom. Panalangin niya matag-usa nga dinhi ikaw bukas sa matag-usa ka huna-huna sa matag-usa kasing-kasing aron ang imo mga pulong dili mubalik ka nimo ang kawang lamang kundi mabuhat kini sumala sa katuyuan nganong imo kini gidala. Itugan bisaligya ka nimo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Ako ning gibutangan yung title nga by grace you will be greatly blessed. Pinagi sa grasya. Not simply you will be blessed, but you will be greatly blessed. Panalanginan sa dinagko. Istorya tao dinagko. Panalanginan sa dinagko nga pamaagi. Now, ako din pasalamatan ang Ginoo mga kaigsunan tungod kay ini nga panahon sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Medyo taon-taon na nanalagad sa Ginoo. Pero ini nga panahon iyang gitugutan nga atong makaplagan ang pagtulunan sa grasya. Teaching about grace. Tungod kay akong nakita mga kaigsunan nga dinhi sa pagtulunan sa grasya makaplag tao paglaom, makabaton tao encouragement sa ato ang matag sa kinabuhi o makasulgong pag-ayo na ito ang pagtuong na ito sa Ginoo o dinhi sa pagtulunan sa grasya. Now, dili malikayan mga kaigsunan na doon ay mga panahon nga usahay muabot sa ito ang kinabuhi kining kitawag na ito hopelessness ba o kining kitawag na ito discouragement. Sa diha nga muabot sa punto nga atong masinati ang limitasyon sa ito ang matagos na kaugalingon. Doon ay mga panahon nga muabot sa problema nga kita na ito nga dili na ito kaya. Doon na tayo limitasyon sa pagsulbad sa ato ang mga problema sa hay o palatian o naglain-lain na problema nga pagkasmag sa ato ang matagusan at kaugalingon. Ano yung mga punto mga kaigsunan nga bisan usaw na ito o drawing sa atong una-una aron makabatulog sa sulbaran ng atong mga problema wala kita'y mahimo o gikinahanglan na kita mo tap yun. Kinahanglan nga makadugtong kita sa labaw nga makagagahom ngadto kaniya nga makahimo sa pagsulbad, makahimo sa pagtagbo sa ato ang mga pagpanginahanglan. Now, ito pasalamatan ang Ginoo tungod kay dili na ta layuan na doon na ta anak tungod kay ana-ana man ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Lamang adunay mga approach ni mga kaigsuonan nga usahay maglisod ka sa pagpakigdugto na ito sa Ginoo, maglisod ka sa pagduol na ito sa Ginoo. Now,
diri sa approach sa grasya, sa iyo, it is only one step, no? Usalan ka lang ka. Once ka doon ka problema, just one step. Then, makatap din ka sa labaw nga makagagapo. Makadugto magandagto kaniya, makapangayo ka utabang nagto kaniya. Pero dili sa usa ka approach, kanang gitawag na to law, walaod. Muna approach mga kaigsunan nga, lisod nimo ang pagtap dayon sa gahom sa Ginoo, sa tabang sa Ginoo, diya sa imuhang kaugalingon. Kaya ang mahitabuan ng mga kaigsunan, mura ba o mura doon pa'y gipangita ng mga requirement. Mura ba na pa'y requirement nga gidiman, gikan sa tao, gikan nato, aron ang grasya sa Ginoo, aron ang panalangin sa Ginoo, wabot sa tuang matagos sa katawagalingon. E usahay, ang requirement usahay, dili nato maabot. Na mawat ang tao pagtuo, may tungod sa pag-abot sa blessing, gani sa tuang matagos sa katawagalingon. Of course, kita na nangalagad sa Ginoo, nagtuot ang mga kaigsunan nga God has everything and has power to bless us. Diba? Naa niya ang tanan nga mga butanog, naa niya ang gahom, alang sa pagpanalangin nga ni kanato. Pero usahay, dunay mga question nga maabot sa itong kaugalingon. Is He willing to bless us? Willing maging siya nga mapanalangin nga ni kanato. Siguro, muingunta sa uban, labi na nakita na itong uban, nagitabangan sa Ginoo, ipanalanginan sa Ginoo. Siguro sa ila, God is willing to bless them. But how about me? Sa ako ka, is He willing to bless me? Siguro nagtataw sa imong kaugalingon, muingon na dayon ka na, kung sa kayo mga requirements na kinahanglan akong buhaton. O tubang ka sa Ginoo, muingon ka sa Ginoo nga, Lord, kung sa kaya anay na kong buhaton, doon pa kaya anay nga uston sa kong kaugalingon. Aron nga ang imong panalangin, uabot nga niya sa ako ang kaugalingon. Now, kana mahitabo na ako ng imong approach balaod. Diba? Kung ang imong approach balaod, then maglisod ka mga kaigsunan. Maglisod ka pagtap, maglisod ka pagtandog sa Ginoo, maglisod ka sa pagpadagaya sa panalangin sa Ginoo, ngani sa imong kaugalingon. Apan kung ikaw ilalong sa grasya katong mahibaw ani karon mga kaigsunan, din walay lisod alang sa panalangin sa Ginoo sa pag-abot dinhi sa ato ang pagtagusan ka kaugalingon, sa pagtagog sa ato ang pagtagusan ka pagpanginahanglan. By grace you will be greatly blessed. Amen ba tana? Sa gusto ko tapos kami, kung nakabalo gusto, paminon mo manimo. Pinagi sa grasya, kamo panalanginan sa dinako nga pamagi. Let us talk about big things, no? Dinako because our God is a big God. He is a great God. Ingon pa sa inistoryahan sa mga kalibutan, dili mayukmok. He is the great God, a big God, powerful God, dato nga Dios. Kung siya magapanalangin ka na itong mga kaigsunan sa dinagko na pamaagi. Then how? Sa unsang paagi mga kaigsunan? How God bless us? In what way? In what way? Sa unsang paagi nga diin ang Ginoo makahatag nato niining dinagko nga mga panalangin. Now, akong ikot kaganina ang Romans 8:32, din nato tanan ibase ang mensahe may tungod sa panalangin sa Ginoo sa ato ang matagos sa kaugalingon. Ingon pa din na sa pulong sa Ginoo, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Nauna mga kaigsunan, din sa how God bless us, sa unsang pamaagi, in what way that God will bless us greatly mga kaigsunan. Una mga kaigsunan, itong isgutan ni, the guarantee of His blessing. Di kita karon sa garantiya sa iyahang panalangin. Ingon din ni, He who did not spare His own Son. Siya nga wala maghikaw sa iyahang kaugalingon nga
anak. Siya nga wala maghikaw sa iyang kaugalingon nga anak. Now, how sure you are of His blessings? Now, unsa ka ba kasiguro sa panalangin sa Ginoo? How sure you are? Now, kung mag-isgot ang pagpanalangin sa Ginoo makaigsunan diya siya mga katawan, this is already tested and proven. This is tested and proven. Nasulayan na ni siya. Now, panahon pa ni Abraham, kung imong tanawon ang ginabuhi ni Abraham, now, imong makita nga ang Ginoo nagapanalangin kay Abraham. Daghan siya gitawag nga livestock. Daghan siya mga buhi. Ngayon, daghan pa siya og mga bahandi. Siguro mga jewelries, mga mahalalon nga mga bato, mga precious stones. Dato sa Abraham. Diba? So, nagapasabot lamang kini nga ang Ginoo nga iyang gilagaran usa ka generous nga Ginoo, manggihataggon nga Ginoo. Sa panahon lang ni Moses kaniadto, kung imong tanan pagayo, now, actually makikson kung imong tanan pagayo, mura luoy kayo ang mga Israelite sa unang panahon tungod kay sa diya nagpuyo sila sa Goshen dito sa Egypt. Sila nga mga katawan sa Israel, gitawag sila og mga ulipon. They were just slave. Unsa bay bahandi sa slave? Tawa. Unsa bay mga kabtangan sa mga ulipon. Kung imong tanaw pagayo murag luoy kayo. Pero sa diha nga gibuhian na sila sa mga Egyptians. Sa diha nga gipadayag sa Ginoo ang gahom sa dugo. Atong gisgutan niya itong yang Sunday, dili maka resist ang Pharaoh mga kaigsunan. They must release the Israelites from their hands. Ug sa diha nga gibuhian sila mga kaigsunan, ang Ginoo nagsubong nato kang Moses ngayang sugon ng mga katawan sa Israel, mangayo sa mga kabtangan, mangayo sa mga bahandi, sa mga jewelries gikan sa mga Egyptians. Kung tanawan na mga kaigsunan tungod sa kahadlok sa mga Egyptians ngadto sa mga Israelites, sa diha nga nangayo ang mga Israelites ngadto kanila, makita ninyo nga wala gid sila na maliban. Ilang gipanghatag ang ilahang mga precious jewelries ngadto sa mga Israelites. Nga kung ang Biblia mapusultiyon, tablara nga ilang giplunder ang Egyptians na tumo ang panahon. Nagplunder ba mura ilahang gipildi sa gubat, dahil gikuhaan sa tanan ng mga kabtangan. Pero katong ilang gibuhat dili pinagi sa gubat. No, gibutangan lang kahadlok sa Ginoo kasing-kasing sa mga Egyptians. Sa diha nga nangayong sila mga kaigsunan. Katong ilang mga earrings, katong mga sing-sing nila, katong ilang mga necklace, katong ilang mga pulseras, katong mga nose ring, katong mga anklet, ilang ipanghatag ngadto sa mga Israelites. Buti pasabot nga mihawa ang mga Israelites gikan sa Egypt mga kaigsunan nga puno sa bahandi. So they were wealthy. He brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribes. With silver and gold. So God is a generous God. No? Kasi ikaw galing walang pamagi, yung panguban, di mo tumayo pastor, that is injustice, alam na to. Mura mo itong kaaway itong Egyptian. Sa unang panahon, basta kaaway ka, wala injustice na, walang tanan mo, kaptangan, paong sinong kaaway, gira mo na. Katulang minayo nga pamagi, gipangayo, pero mura o, kumbaga, gihimulbulan nila ang mga Egyptians sa ilang mga bahandi. Hin-transfer ang bahandi sa mga Egyptian ngadto sa kabut sa mga Israelites. So it is tested and proven that God is a giving God. He is a giver. He is generous. Diba? So, hindi na ito ma-establisan ang ito ang pagsalig kung unsa ka kasiguro nga panalanginan ka sa Ginoo. Now, how much more dinhi sa atong time karon? Naingon siya dinhi sa atong gibasa, He who did not spare His own Son. Ingon siya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
iyang gihatag ang iyahang bugtong anak. Gihatag. He gave us something. He gave us someone. O dili ni siya inferior na gasa. This is not an inferior gift. He gave us His best. Iyang gihatag gani kanato ang iyang pinakamaayo, ang iyang bugtong anak. Pinakamaayo. Doon sa komedyante ng komentator, ingon siya, yatong panahon na pastor, ang langit na punoy, nga naman, kay nawala na nila ang ilang pinakabest o gihatag kini ngadto sa iyang mga katawhan sa kalibutan. He gave His best. Iyang gihatag ang iyang pinakamaayo nganhi kanato. Abi niyo mga kaigsunan, ang Dios lahi sa tao. No? Ang tao kung muhatag, dili man best. Of course, dili man ta mabasol na, di ba? Limitado mo ta. Di kita makahatag sa tuwang pinakamaayo. Siyempre, natong ihatag sa tuwang tinubuan, dinaanan, di ba? No, kung natay ng tubuan, hindi na ito masuot, kay kung nata, hindi naman na masuot, ato ng ihatag, or kanang hiniwangan. Kaya kung kitang sinasaw na, hiniwang tali, masuot, ihatag na nato. Kung makapalitag bago, di ba? Atong ihatag tong daan, kung dili, best, pero mayo na lang, kita mahunong sa pagbuhatan na, mayo na siya na gawin, isa nung dili, the best. Pero usahay mga kaigsunan ang atong hatagan sa diha nga manginahanglan siya, kaya gusto siyang mangayon nimo, maguna-huna pa na siya, maguna siya nga, ala, pinirabang akong pangayon ni ma'am, ni sir, ni sister, ni brother, kay mas nato gani siya gihatag na ko. Iyan pa ba kami nihatag na? Wala ko nagawa. Kaya usahay, tumatag ba pero na ginitsyo siya sa tao nga, para itong Mr. Virginia, ipasuot ko na siya o sinina sa iyang amo, ihatag siya. Jing, imo na ni Jing. So, po si Jing. Pagtanaw siya ka mga angayan na si Jing siya, ay, ayaw na lang Jing, ako na lang ang bawigon Jing. Kasi mo, wala mo, hatag dili, hatag bawit. Diba? Kasi ang tao, magunaw na nga. Ihatag pa baka ni Sir na kuno na. Mas dako man ni kaysa iyang gihatag na ko kaniya to. So magunaw na ba? Kaya siyempre magtanaw man ta sa kanang taon na to, murag benchmark, murag o iyang marka sa iyang hinatagan. Kung muna itong una-unaon, murag-murag ni hinatagan niya, murag kinbutan ako na akong pangayon, dili niya ihatag. Diba? Magpanaganata. Pero sa Ginoo mga kaigsunan, dili ka gikinahanglan magpanagana. Bisan pag unsa kadako ang imong pangayon nga na kaniya, ilabi na kung kana lagi pangayon nimo mabutang, imong gikinahanglan wa kay pagpanuko, wala kay pagpanagana sa pagpangayon niini nga naman tungod kay ang benchmark siyang hinatagan pinakadako. Kung kaya niyang ihatag ang pinakadako, din dili imposible kay ihatag niya ang tanang mga butang nga ubos pa niini. He gave us His Son, the best in heaven. Iyang gihatag ang iyang anak, pinakamaayo sa taas mga kaigsunan. Din dili lisod sa Ginoo ang paghatag sa tanan nga mga butang na inferior niini mga kaigsunan. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? That is the guarantee. Iya ganing gihatag ng iyang anak, kana maghambutan ng mong gikinahanglan na mas inferior na sa unang agasa ng mong gihatag. Iya gihatag nga nahatag. That is the guarantee of His blessing. He give us His best. He give us the Lord Jesus Christ. The guarantee of His blessing. Sigurado na ba karon natagan na sa Ginoo? Yeah. Ayaw Ginoo. Discouraged. Dahil mga pagpanginahanglan, as pangayo. The benchmark is His best.
mga kaigsunan, it is inferior to the Lord Jesus Christ. And God is willing to give it to you. Willing ang Ginoo nga buhatan ni Ana. Nga anak ko niya yung ihatag. Kamu panghatag mo ganak, sa dagan pa mo ganak. Hindi mo panghatag. Anak ko niya yung ihatag. Sa panganang blessing mga kaigsunan. Ay inferior pa kang Ginoong Jesucristo. Damo na kaya siya ihatag sa Ginoo nga gikan. Ikaduha mga kaigsunan, the package of His blessings. So una, garantiya. It is very sure. How sure you are? Very sure. Gabito na po expression sa kong anak, 1,000,000%. Muna po 1,000,000%. Very sure. Natagan ka sa Ginoo sa imong gikinahanglan. Ikaduha mga kaigsunan, the package of His blessings. Yung siya diya, how shall He not with Him? Ang blessing nga ihatag sa Ginoo sa tuwa, package ni Ginoo Jesucristo. Kung gisulat dinhi, when Jesus was given, sa diha nga si Ginoong Jesucristo gihatag, it involves blessings. Sa diha nga si Kristo gihatag, uban na niini ang panalangin. Kalakip na niini ang panalangin. Diha kang Kristo na ang tanan nga mga panalangin. Sa ato adri, dili man ta kuno ining package, di ba? So sakay tag barko mo katag ticket. Ang atong tuyo ganong mo katag ticket, karon makasakay ta sa barko. Aron i-transport ta gikan sa atong imutangan ngadto sa atong padulngan sa atong destinasyon. Pero doon ay package na, labi na o via Manila ka. Diba? Dahil package na. What is the package? Kasi kung ang mahipalo sa package na, palit ka o imo ka galimon na pagkaon para i-sustain mo 3 days pagbiyahe dito. Para kaso sa katao nga, nagpalit siya o iyang kaugaling na pagkaon, imo siya minaling mabalong-balong, dili mo ni mabahaw, palit na lang ko, ribis ko. Palit siya dagang kay Pribisco. Ngayon, ihatong putos-putos mo niya, hindi mapanos. Kuning kanon, papahaw pa nito panihapon, hangtod na mabot ko sa Manila. Kanyang pagtuo nga, natong ticket gayang gipalit, para na ito pag-transport niya, gikan sa iligan, kayo sa Manila. Kung sa kabutan, wala niya may bawi, natong ticket, package to. Dili na ito pang transportation, kundi na ito'y free meal. Libre ang kaon ato. Diba? The same way with the Lord Jesus Christ. Sa diha nga gihatag si Ginoong Jesucristo, nakapackage na niya na ang tanan nga mga panalangin. Are we aware of that? Kasi magunaw na lang ka ba? Si Jesus ramay akong nadawat. Si Jesus raman. Kaya dili ta aware mga kaigsunan nga na di ay nakapackage na blessing na. We must be aware of that. We must know our blessings. We must know our rights kinang makibuluta. Kung siya itong mga katungod, ingon nga mga Kristohanon. When you receive the Lord Jesus Christ, it includes blessings. Ito nang may bawal na kung saan ang mga panalangin. Include na mga panalangin mga kaigsunan. Munang sa Matthew 6:33, yung napulong sa Ginoo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung saan ni siya? Hindi po na pumaladungan pag-ayo. Ang lingon din na ngayon mong ipapangita is si Jesus. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kinsabay hari sa gingharian. Si Jesus. Kinsabay pagkamatarong sa Dios. Si Jesus. So ang gisugo din na, may mong pangitahon paguna si Jesus Christ. Ito mag-resolve na kay Christ Center na ng atong church. We are preaching grace. Kristo mata, nakasintro. So sa diha nga, atong nakaplagan si Jesus, ulingon pasoban, kita mo'y nakaplagan ni Jesus, then all these things
shall be added unto you. Sa'yo, wala ka tayo panalangin, atong rumbo ba na sa blessing? Ibig sa katong rumbo na akang Jesus, atong rumbo na sa blessing. Munang side-tracted ka. Munang pagsunod sa doctrine of prosperity, nadaot. Daghan na kayong mga Kristohanon karon nga agin sa teaching sa prosperity kay nadiskaril man ang mga Kristohanon. Ang rumbo nili naman ang Ginoo, ang rumbo, ang negosyo naman inoon. Nagsige naman ang Ginoo pangitaw kwarta, nagikalimtan na lang ang Ginoo. Wala na mamao, wala na maeksakto. Imbis sa unahon si Jesus, kay kanang panalangin, musunod, ang gisunod ang panalangin, to the extent nga, nabiyaan na si Ginoong Jesucristo. Nagkanauntang mga blessing, it is only added. It is package. Kung nahuli mo si Jesus, napasunod na, dili pwede ka wala na. Kay package na, uban na sa putos. Uban na siya sa putos, panalangin. Si Kristo ang mga panalangin. Usahay, palatag, ginukod usahay sa panalangin. Usahay, wala. Diba? Wala tagukod, yung sa Proverbs 23, na ang bahandi, kung imong bugdon, tugkan o pako, mulupad, palayo. Diba? Ibig mo, Proverbs 23:5, 4-5 siguro na, ang bahandi kuno, tugkan o pako, na kung imong bukuron, mulupad, palayo. Nababala, ta ginukod na. Ni mulupad po kagabi. Pero ang sikreto na is, si Jesus ang una. Then all these things shall be added unto you. So the package of His blessings, Jesus with His blessings. When you receive the Lord Jesus Christ, you must know that you have all the blessings. We must know that dili na ito magamit mga kaigsunan ang mga butang na wala itong hibaw yung nanay ka. Hindi na ito namapuslan. Kung may bawat itong mga kaigsunan, ngunit panahon na ato na siya napuslan. Ikatulong mga kaigsunan, the cost of His blessings. The cost or the price of His blessings. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung sa'yo wood na, the wood is free. Buti pasabot mga kaigsunan, walay bayad. That is for free. Walay bayad. Dini patukod mga kaigsunan natong pagtulunan sa grasya. Grace, siya meaning nga ng tulong nga grace. The odds of His favor, odds, mga odds, unconditional, no? Padalanginan ka, walay kondisyon, kayo na. Unmerited, padalanginan ka nga dili tungod sa imong pagpangimbasog. Unearned, padalanginan ka dili tungod kay angayan ka, tapos ka niini, undeserved. Dili kay padalanginan ka tungod kay deserving ka ini nga mga blessing. Wala ni mo ni hagoy. The odds of His favor, padalanginan ka sa Ginoo mga kaigsunan nga walay bayad. Unconditional. Walay bayad. Kung sabi ka, di na kaginahanglan na magpapugi pa sa Ginoo. Earn ka o pugi points. Diba? Ito kung gingong ka ganina nga, doon ka sa Ginoo, buta na po ka, Lord, siya usbog sa kong kaugaling ko. Araw di mo kong panalangin. Kiusbog. Makusap din kasi mong kaugaling mo. Doon ka sa Ginoo. Sa imong pagkaikaw, what you are. Kung sa kaman ka raw natubangan sa Ginoo, wa kayo usbog. Just come to the Lord, and the Lord will bless you. Will pour out His unmerited favor to you. One step, salang kalakang, walay daghang ritual, walay daghang seremonyas.
Walay mga string attached. Just come to the Lord, and as His blessing on the Lord will bless you. Padalanginan ka. Kung mag-ampo ka, Lord, more of your unmerited favor. Unmerited favor. Dili mo bayaran na, yes, I know. Tuloy mo na ka. Because grace is no more grace. Dili na grasya kung gipadalanginan ka kay maayo ka. Kasi natin mga inampuan sa iyo pagkaputa. Pagtuo nga nakalihis na pag-ayo. Nagtuo ta nga tubagon sa Ginoo itong mga pag-ampo tungkol kaya maminatod unta. Diba? Mula ba kaya po nga, Lord, panalangin ito. Ingon ang Ginoo nga, pag maminatod doon sa anak, kaya di magka-faithful. Di ka na po panalangin. Yes, Lord, mag-faithful. Pag tubag ka sa Ginoo, mag-ampo na ka, pasalamat ka. Ngayon ka, Lord, salamat sa imong panalangin. Kaya faithful ka po. Ginoo na. Mabahin na anak. Imo ang faithfulness, ako ang blessing. Naasa na karoon ng mo kung imaya sa Ginoo. Piling siya musugot nga, bahinan ka sa ibaya. Iya na natanan. Sukun mo, hatag siya. Dili na tungod di mo, kundi tungod na niya. Because He is faithful, not because you are faithful. Pero siya ang faithful, siya ang maminatid. So sa atong matapos ang kahintang, pwede kang mudool sa Ginoo makiksunan. Free. Free. Libre. Libre, grasya, kaluoy. I-pour out sa Ginoo. Ayaw mo pagto, makaigsuran, hindi mo panalangin sa Ginoo, kaya doon na pa'y kulang inyong kinabuhi. Siya'y nadungog po tag pagtulunan mo na, kulang pa mo kung inyong kinabuhi. Siya'y kulang. Wala'y kulang ka. Wala kay kulang. Daghan mo mong sa lawayon nga buhat. No! Ang Ginoo wala manaway mo. Tao manaway. Sige ng panaway ni tao, sige pamatay. Pero ang Ginoo, kumudool ka niya, di na siya musaway ni mo. Tungkol kay dili ikaw makita kung dili si Kristo, ang pagkamatang ni Kristo manasin ng kaugalingon. The moment that you will come to the Lord, you are welcome. Pangayo na, bisa bulsa. The sky is the limit. The sky is the limit. Pangayo, bisa bulsa, kung gikinangan, ihatag mo na. Freely. Wala na yung bayo. Not because of you, but because of me. Tungkol na. Si Abraham ipanalanginan kung nag-isbutan ka ganina. Diya sa Genesis chapter 12, kung mong pagtanawon, tanawon pag-ayo ka na maong kasabutan sa Ginoo nga tukang Abraham, imong makita na wala ginay kondisyon. Genesis chapter 12, wala yung kondisyon. No? That is grace, grasya. Ako ni ganun ay gibalik-balik, nga kung ang COVID gani, I will, kada grasya, Ginoo tanan. Everything of God, nothing of man. Pero ang kubinan gani, you shall not, kana sa tao. That is law. Ang burden na sa tao, panalanginan ka, based on your performance. If you obey my commandment, I will bless you. But if you will not obey, I will curse you. That is law. But in grace, mga kaigsunan, it doesn't matter, wala na mag-matter sa imong performance. Nag-matter na sa pagkamaayo sa Diyos, sa pagkamahigugmaon sa Diyos, sa pagka-generous sa Diyos. Muhatag siya base sa ilang pagkasya. Ang naginoon ato kay Abraham, I will make you a great nation. I will bless you. Ako kang panalanginan. Walay kondisyon ka, Abraham. Ang uban, iyang ikondisyonan. Panalaginan ko sila kung panalaginan ka niya. Pero sa kang Abraham magigson, walay kondisyon. Kadagang sila ni Abraham. Pero, gibaway pa sa Ginoo yung panalangin. Naudlot ba ang mga panalangin sa Ginoo? Napuspon ba? Na-frustrate ba? Wala. Ato siya sala nga, lain kayo paminaw. Tungo siya pagkatalawan. Inaligno niyang asawa nga iyang iksuon. Sugutan na siya pangasawa na iyang asawa sa mga hari. Basta lang kanili siya patyon, kada kung sala na. Pero, wala na udlot ang blessing sa Ginoo. God continuously bless Abraham. Iyang ipanalaginan. Hallelujah. Muna blessing sa Ginoo mga kigsunan. O kung magiguna mo din ay Ginoo, sumagkabusan mo kung magiguna na. Ako lang decide ninyo nga taliwala sa kapagyasan sa itong kinabuhi ang Ginoo mga panalangin kanato. God will really bless us. Panalanginan ka. Panalanginan ka sa Ginoo.
sa kanindot ang Ginoo mga kaigsunan. In Colossians 1:12, we can read, thanks to the Father who qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Pasalamat ko nung ito samahan nga nag-qualify kanimo nga mahimo kang manununod, mahimo kang you're qualified to share, makigbahin sa panulundon sa tanan ng mga balaan. Ang tanan nga panulundon sa mga balaan, imo! You are qualified to that. You are qualified for all God's blessings. You are qualified not because of who you are, but it is God the Father who qualify you. Ang Amahan na qualify kanino. You already qualified. Sa tanan ng mga panunod, sa tanan ng mga blessings, you are qualified. Do not question yourself. Lord, qualified ka ko kayo kung panalaginan. You are qualified. Pero Lord, di ka pong performance. Ako nagtanaw sa inyong performance. Ako ang naghimo ninyong qualified sa tanan ng mga panunod alam sa mga balaan. You are qualified. Wala na nag-matter kung saan yung performance sa inyong kinabuhi. Kundi ang Diyos kung naghimo ninyong qualified sa tanan ng mga panunod, sa tanan ng mga panalangin. So kayo kunukun. Kung sa'yo mong pangayon sa gano'n, pangayon. Kayo pagkukunukun. Now, kinipagpangayon sa makiksunan, nakita kaya man yung pag-release sa itong pagtuon. Ako niyo makiksunan, kung siya nag-hinungdan na nung mapalda na itong pagtuon. Ang hinungdan na itong mapalda na itong pagtuon na usahay magpanukot ako panalangin ang kata sa gano'n, kinirig yung balao. No. Katong babae nga kitalilugan, kung ilalong ba ito sa balao, di ba ito siya mabless? Kaya sa may nasa balaod. Ang nasa balaod mo nga, ang babae na gidugo, dili na siya pwede mudungol sa lalaki. Kung may pawan ka, sana ka abominasyon. Sala na. Dili na ba yung magawin. So, babae na dugo, magpalayo, gina sila. Pero katong babae nga kitalilugan, sulod sa 12 katuig, wato'y kalibutan sa balaod. He did not know. She did not know. No, wala siya kalibutan. Si balaod. Huwag ko kabalog balaod. Ang akong gituhuan nga kung maikahigap ko sa sit-sit, sa piste ni Ginoong Jesucristo, maayo ko. Wala ka huna-huna o balaod. Then, hawid, paghawid, blessings, automatic, dunay kayuhan. Naman, wala ka huna-huna o balaod. Kasi kung ka, imuutok na puno sa balaod, na ka na, murag bigyan siguro ko padalaginan di karon. Nanuman, kay murag pirting lalis na gusto ng asawa karon. Kung mag-ampo ko karon, wala di. Palpak! Mauna na nimo. Nauna na nimo. Di ko padalaginan nila sa Ginoo. Nanuman, kaya nagpunalan ako akong anak, basta padungo na kung baka. Diba? Kunya, kaglis na ako ito, dilima yung istorya. Basin o, gitiman na ito si Ginoo. Gitiman na ito si Ginoo, dahil dili na niya tumagon nga kung pagkampo. Punaw ka. Release your faith. Do not think about those laws. Buhi mo pagtuo. Come to the Lord. And the Lord will indeed bless you. Panalanginan ka sa Ginoo mga kaigsunan. Panalanginan ka sa Ginoo. This is free. Wala yung bayad. Walay bayad, ihatag sa Ginoo ang tanan ng mga panalangin nga nahat kanino. Ikaw pat mga kaigsunan, hallelujah. Ikaw pat is the quantity of His blessings. He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? The quantity is all things. Tanan ng mga butang. Ang Ginoo mga kaigsunan mahilig sa tanan. Kung mo pasaylo 30% sa imong sala, 60% sa imong sala, no. Kung mo pasaylo tanan imong sala sa entero nimong kinabuhi. Kung mo hatag mga kaigsunan tanan, He will freely give us all
things. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Walay makulang kanako. Buti pa sa kong tanan mo manid. Tanan mo manid. Ihatag sa Ginoo. Hallelujah. Walay makulang nimo. So kung gimong ganina, the Lord is my shepherd. No problem. Walay problema. Ano man, walay makulang. He is a God of all things. He will forgive all your sins. He will give to you all things. Tanan na mga butang. Ito makakinig, kinawin niya sa Biblia, mga kaigsunan. Ihatag ng literato ang tanan ng mga butang. So when Jesus was given, He gave us all things. There's a 3 John 2, kung yung tanaw na. 3:1, 2. Nagis ko kagtulog ka butang, ngunit wish ni John, ngunit kabubuton sa iyo sa mga kagusakan na ito, yung nili nga, mapis kayo ninyong lawas, nga, prosper mo sa inyong kahintang, ingon nga inyong kalag, nag-prosper, nagtubo, nagligon, nagbalasigo ng inyong kagusakan ka espiritu, diya sa pagpangalaga sa Ginoo. Nawatong ni tagsa-tagsaon. Diya kang Ginoong Jesucristo namin nga mga panalangin. Una, kining kaluwasan, salvation. Diba? Kaluwasan. Kung sa pabay, makalabaw pa sa panalangin sa kaluwasan. Kapabay mo labaw na? Para nako, the best blessing is salvation. Kaluwasan. Una yung pinakataas ng panalangin, mga kaigsunan. O yan yung gihatag na ito, pinagi kang Ginoong Jesucristo. Kita ang nakasala, kita nga ngayong silutan, kita nga ngayon itambog sa kalayo sa impyerno, kapag ikuha ni Jesus, kisinati ni Jesus ang kapait sa kalayo sa impyerno, pinagi siyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo, ang kita bilin na impyerno. And that is salvation. Salvation from the penalty of sin. Kaluwasan gikan sa silot sa sala. Dili na ko kinahanglan pang silutan. Tungod kay doon na gisilutan sa ako na dapit. That is salvation. That is my salvation. Kung na makalabaw na mag-blessing ng kaigsunan, someday mawala na sa kalibutan. Pero pag-abot, umaningin ang kalibutan ng kaigsunan. Pinakanindot ang kahintag sa mga Kristohan. Because you are already saved. Luwas na ba ta? Asin na pa din dudua ha? Pero pastor, makasala pa ba ko? Kasi bagay ko na yung ikakasala. Ako din eh, nagiluwas na ka, gikan sa silot sa sala because Jesus is already punished for you. He died for you. And you are already saved when you believe the Lord Jesus Christ. When you believe the gospel, His crucifixion, then according to the word of God, you are saved. Kadua sa salvation, kanagita ko, healing. By His stripes, we were healed. 1 Peter 2:24, Isaiah 53:5, present ang Isaiah 53:5, kaya po nga namatay si Jesus, pas lang sa tuwa, ang atong kayuhan, tugay rang gigama. So dili na do, kung dili done, it is done. Your healing is a done deal. It is done. Yung pastor kayo, kapit-kapit po malagi ka. Sige po malagi ka, reklamo ha. Oo, tulog gabi. Magkabuhay ko. O, di ko tulog gabi. Mga ihap-ihap na ko siguro ito. Mga duha na siguro ito ka-oras. Apa, yung suga ko ito stupid. Tiyan mo na ako makiksuan, mahalag nagkapit-kapit sa inyong pagtanaw. I believe that God healed me. And you will soon see it. Siya, muli sugod barong diri. Pero, kita na ninyo makiksunan.
Halimbawa na ninyo, gawa ko na maka. Kapit-kapit po nilon. But how many years na lang akong ipabot? How many years from now, you can see very different pastor yan. Ikaw mapaspas, mudaga na, wali na, puli na, budluyo, bugitara, kadili ka po yun. Sige lang, pasadali na ikaroon. Pasadali na ikaroon. Diba? Luluya lang ninyo sa tao. Because God is my healer. It is part of my blessing. Ako ng panulundo na I will claim it. Ako ng out of it. Then another is this, what we call prosperity, riches. Riches, bahati. Tingnan sa 2 Corinthians 8:9, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you through His poverty might become rich. Doon ka na ito na, 2 Corinthians 8:9, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you through His poverty might become rich. You are destined to be blessed. You are destined to reign in life. Siguro mo na ito ang sunod na mensahe. Destino ka mapadatulong sa Ginoo. Pag-isisarli nga, naghatag sa kinan, nagkutag bunggalo, naghatag pajiro, ang importante nga matagbo ang imong mga pagpaminahanglan. Diba? What is important ang atong mga pagpaminahanglan matagbo, that is prosperity for me. God will really bless us. Sumuli ang upat, ka mga pamaagi mapigsunan, nga nung ang Ginoo mag-bless, the guarantee of His blessings. Iya ganing ihatag si Jesus. Ikaduha, the package of His blessings. Ikatulog, the cost of His blessings. Libre ni siya. Kung ikaw pat the quantity of His blessings. Tanan ng mga butang, iyang ihatag. Ganito na. Magabuti. Salamat kayo, Diyos, niling na kabuntagon, salamat sa iyong mga pulo. Nag-aapo ako ang kinitanan. Naglunas sa kasing-kasing sa ngalan ni Diyos Kristo. Amen.